Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Chin Rodriguez, Mama sa Great Channel, a faith healer, also mata reader. So ngayong hapon na to, tignan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is special gabay for the month of October 9 hanggang October 16 for the sign of Leo. So Leo, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Leo signs ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and notification bell for more videos updated because maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa inyo ng ating angel spirit for the sign of Leo. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Leo signs ang ating mga hagilap? So guys, ito na. Tutunghayin at bubulabugin natin yan. Angel Spirit, let's go information po. So this is the Death card. Oh, an ending and a new beginning. No? May mga bagay na maaaring natapos na. May mga bagay na magsisimula na. O may mga bagay o tao sa sitwasyon dito na maaaring nagdulot ng pagkawala or paglisan. Oh, meron ditong parang lumisan at nawala. So let's see. This is something the King of Pentacles. So this is something practicality, no? And being secure pagdating sa finances. Okay, so this is a tool for with a partnership connected with your love life. Na maaari this is some unconditional love or partnership. And of course, this is something the Five of Pentacles for financial loss or financial crisis. No, kumbaga may mga bagay dito na maaaring tinapos na ang kahirapan. No, maaaring tinapos na ang relasyon nagdulot ng kahirapan. No, kumbaga may mga bagay dito na maaaring kasama kayo sa isang karmic relationship. Additional messages. And the Seven of Wands, protection at pangalagaan mo yung sarili mo. No, kumbaga may mga bagay dito na kailangang proteksyonan. Stand on your ground. And of course, this is something the Five of Cups, no? Something regret or disappointment. No? May mga bagay dito pangsisisi, panghihinayang sa mga bagay na naganap. So, kumbaga, kailangan mo na lang pangalagaan yung sarili mo, no? Kumbaga, pag-iwanan ka sa eksena na to. The Death card represent the Wheel of Fortune for good luck. So, this is the moment na nakatadhana na maganap, na tapusin, no? Na alisin na at wakasan na, no? Ang kaganapan sa buhay mo. Ang pag-ikot na kapalaran na to ay ang pag-ikot ng bagong mundo mo. The King of Pentacles represent what? The Seven of Swords. Oh, this is something security about sa finances. So this is something Seven of Swords with a cheating lying on you. Maging secure ka pagdating sa finances. So see, ibig sabihin dito, kumbaga nababalutan ka ng mga kasinungalingan, nababalutan ka ng mga impostor, nababalutan kayo ng mga backstab, ganun. Kumbaga sa paligid mo maraming sinungaling, manluloko, mapanlin lang. Ganun siya guys. Kaya kailangan alam mo sa sarili mo ang grounds mo, no? Huwag ka magtitiwala basta-basta, baka isa ka sa mabudol nila. The Two of Cups represent that Ten of Cups with a happiness, no? Magiging masaya ang pamilya mo dito as soon as possible. The Five of Pentacles represent the Hermit card. This is something spiritual. So, connected talaga with a karmic relationship. Kaya kayo naghirap dahil sa isang relasyong punong-puno ng komplikasyon. Oh, so let's see what is the Seven of Wands. So this is a Six of Swords with the transition at makakaalis ka na sa situation. No? Dahil na protection at pangalagaan mo sarili mo, na, ito yung nagdulot ng paglisan at pag-alis sa sitwasyon. So let's see what is the Five of Cups. No? Represent the Ace of Pentacles. So this is a big shot and big money. The Ace of Pentacles and because the big shot coming in for you. Na may malaking opportunities dito na maaaring wag mong sasayangin, wag mong papalagpasin dahil baka panghinayangan mo sa huli. Now, this is the Six of Pentacles. There's something give receiving something by the universe. Magtutuloy-tuloy na about sa finances kasi ito yung itinakda ng ating gabay na maaaring ipagkaloob na sa iyo at ipagpala na yung mga bagay na nararapat para sa iyo. Tatapusin na ang kahirapan, tatapusin na ang isang kahibangan, tatapusin na ang isang
mapagkunwari at mapagtagong nilalang. Ganon. So let's see what is the King of Pentacles and because the Seven of Swords. See, I told you this is the Ace of Swords. So this is something a mental clarity or something a being clarity, and of course reveal, no, magre-reveal na lahat ng mga bagay na nakatago. Ano man tong kasinungalingan, ano man tong bagay na ililinlangin ka, maaaring mailantad na. The Two of Cups because the Ten of Cups represent the Knight of Cups. Bago mapang mangyari, no, natuluyang kang mapunta sa isang sitwasyon na pagsisisihan mo at panghihinayangan mo, binigay na ng paraan ng ating Panginoon na malaman mo at matuklasan mo na itong tao na to, isa sa gustong sumira or isa sa balak sumira ng buhay mo or finances mo and love life mo. And this is the Emperor, no? This is something power of God. No, bago patuluyang maghirap, no? Bago patuluyang, kumbaga, mapunta ka sa isang sitwasyon na hindi maganda, no? Tutulungan tayo ng gabay dito na maaring maglinaw sa iyo bago pa mangyari o maganap ang dapat maganap. This is the Queen of Cups, may healing. Kumbaga, unti-unti nang hihilom, unti-unti nang gagaling, no, ang iyong emosyon. No, magkakaroon dito parang pasensya, haba niya pasensya, kumbaga magiging tension to, no, magiging tension, but eventually, kumbaga, kaya mo na proteksyonan yung grounds mo dahil gumagana na yung utak mo kaysa sa puso mo. This is parang balance siya, balance, mental and of course heart, no? And this is some mind and heart, no, magbabalance siya. And of course, this is something the Six of Swords with the transition. At unti-unti ka nang makakalaya sa sitwasyon. So let's see what is the Five of Cups and the Ace of Pentacles. So this is the Eight of Swords, no? Mag-ingat ka there's a lot of negativities around you. This is a lot of toxicities, no, around you, no? Kumbaga, bago pa maganap itong isang bagay na to, may malaking opportunity na papasok sa iyo. Pero wag ka mag-alala, hindi masasayang tong offer na to. This is a big shot na maaaring matamo mo. No, makukuha mo ba to? Gusto ko malaman. And this is a Page of Pentacles, investment, and this is something manifestation. So there's a possible na makuha mo siya. No, kumbaga itong opportunities na yon, wag kang mag-alala. Hindi to makakaligtas at makakawala pa. No, kumbaga makukuha mo to. Outcome. Let's see what the outcome is. The Ten of Pentacles with the financial security or financial, kumbaga this is something potential for financial windfall. O see, kumbaga ito yung pagkakataon, no, maaaring mangyari ang maghanap na ulanin ka talaga ng biyaya at pagpapala. And this is something the Fool card dahil sa paniniwala at pananampalataya mo na this is something God, no, God protection and God will. So let's see what is additional messages pagdating sa finances. So this is a Six of Cups. Huwag kang basta-bastang nagtitiwala, no, with your family, related sa iyo, friends or siblings, no? Kumbaga pagdating sa negosyo, walang kamag-anak diyan, no? Kumbaga mag-ingat ka sa pagkakatiwalaan mo. Kasi kung sino pa yung kadugo mo, siya pang naglilin lang sa iyo. This is the Eight of Cups, so something na moving forward or something na moving on. Kailangan mong mag-separate ka rin, no? Kailangan magtabi at mag-imbak ka rin on your own. This is the Four of Cups, just reevaluate or analyze. Pag-isipan mo mabuti, no? Mag-visualize ka, analyze ka. Pag-isipan mo yung magiging possibilities, no? Yung outcome ng eksena na to, in case na gano'n na mangyari, at least, 'di ba, hindi ka pa rin na bankrupt or parang hindi ka na back to zero. No, kasi kumbaga hindi naman lahat napunta doon sa ganong eksena. So, kumbaga bago pa maganap yung ganon, maging wais at maging matalino ka na. So, let's see what is additional messages pagdating sa love life. So, this is the Two of Pentacles with a balance. Balance naman daw pagdating sa love life mo. There's the Queen of Pentacles with a good sense pagdating sa entrepreneur. Matalino ka rin kung paano how to manage the money and finances. The Five of Swords represent a fair fight or self-sabotage, no? And there's something self-sacrificing. Pagdating sa relasyon, pagdating sa pagmamahal, nagkakaroon dito ng self-sabotage dahil mas inuuna mo, no, yung iba kaysa sa sarili mo. No? Or either, kumbaga, masyado ka rin nagtitiwala. And this is the Three of Pentacles with a collaboration. Kumbaga, pag connected sa inyong dalawang person mo, kailangan wala nakakalabas na kahit ano information para hindi magamit against sa inyong dalawa, no? Kumbaga, para hindi kayo masira sa isa't isa. Additional messages, no? Pagdating sa health. Pagdating sa health nyo, this is the Knight of Wands, no? Resilience, and of course, the perseverance. Kailangan mo matyaga, no? Napakalapit mo na sa success, no? Huwag mong iniisip yung mga bagay na yun. Kumbaga,
kumbaga, nagkakaproblema ka dito with negative thoughts, no? Kaya parang magulo utak mo, mabigat ang ulo mo, kasi there's a lot of negativities na iniisip mo. And this is a three of wands. Hayaan mo siya mangyari. This is something foresight, na may pangisain or may, kumbaga, may unti-unti ka nang masisilip, no? Yung posibilidad na maganap. Possible na mangyari. Kumbaga, unti-unti mo na makikita yan. Kumbaga, kailangan mo lang dito na magtiyaga ka at hintayin mo yung opportunities na dumating. Huwag mong iniisip, no? Hayaan mong maganap, hayaan mo siya mangyari. Kumbaga, surrender to the divine. Kasi nagkakaroon dito ng health issues that because of stress and depression. So, let's see. Kumbaga, nag-exhausted, na parang lutang, kumbaga, ganun siya, guys. So, let's see what is the magical fairy messages represent what? Magical fairy messages represent vegetarian. So, sige, kailangan mo ng fruit and vegetable dito. At the same time, this is something new home. Magkakaroon ka rin ng bagong bahay. Wow, pasabog. Diba, magkakaroon ka ng bagong tahanan na magpapabulabog sa bagong landasin at bagong tatahakin mo. Ganun. For yin and yang oracle card, represent what? There's a twin flame na pagdating sa love light, twin flame kayo nitong person na to. At the same time, this is something attractions. Now, that you are also attracted to each and every one. Ganun. Kapag parehas kayong dalawa na parehas, iba atake nyo sa isa't isa. Mahal nyo ang isa't isa, no? And this is something expression and truth, na malalaman mo lahat ng mga bagay na dapat mong malaman. At yung mga bagay na malalantad by actions, no? So, let's see what is additional messages with synchronicities. And there's something wisdom, kaliwanagan. Now, may mga magbagay na mag-i-enlight na sa'yo. No, kung mag-enlighten, may mga bagay na maglilinaw na sa'yo. And this is something ready. Kailangan mo maghanda, no? Dahil this is something, a communication. Maraming komunikasyon na papasok dito. Susubukin kayo kung ano yung paniniwalaan nyo. Susubukin kayo kung ano yung mga bagay na kailangan nyong malaman. Ganon. So, may mga fake news and bad news or something fake news or good news. So, let's see what is additional messages. Represent pagdating sa Mystic Love Oracle deck, pagdating sa love life, this is unfinished business, no? Meron ditong hindi pa na-resolvang relasyon. Meron ditong pinaghiwalay ng eksena or pinaghiwalay ng, kumbaga, third parties, and this is something player. Meron ditong mapaglaro, no? Na isang tao na, kumbaga, talagang player na sumisira ng inyong relasyon. And this is something intimacy. But eventually, magkakaroon kayo ng, kumbaga, connection ulit. And this is something feminine hair, no? Kumbaga, meron talaga dito na parang mahal nyo ang isa't isa, talagang attracted kayo. May sumira lang dito dahil din sa maling impormasyon, no? Dahil din sa mga sulsol, no? So, let's see what is additional messages with a Money Move Oracle deck. Parang pinaglaruan kayo dito, no? And there's a savings, no? Magkakaroon ka dito ng more in savings. No, and this is something wisdom, enlightened. Maliliwanagan ka na. Makikita mo na ang kasagutan. Makikita mo na kung ano talaga yung totoo. There's an insight into the nature of physical objects gives you foresight. Pasilip. So, let's see what is our Archangel Michael messages. For Archangel Michael, messages for you is a new beginning and fresh start is coming. Talagang magkakaroon ng bagong simula at panibagong eksena. And there's an eternal love. Pagdating sa love life, guys, etong person mo is something great as love mo. Everlasting promises. And this is something innocence. No? Kumbaga, inosente ka pa. Kumbaga, hindi mo pa lubos na unawa, nalalaman yung mga nagaganap talaga. No? Kumbaga, akala mo normal lang yun, ganyan. Pero there's something hidden agenda behind the scenes. So, let's see what is additional messages. And there's a flexible. So, kumbaga, maging flexible ka sa lahat ng kaganapan, no? Kumbaga, lakasan mo ang pakiramdam mo. Ganon. And this is something of forgiveness and support, no? Ng ating gabay, ng ating mga angel spirit guides, no? Maaaring may mga ancestor guides na gumagabay sa'yo. So, let's see what is the energy. Energy, this is a door to the value. Talaga bukas ang pintuan para sa malaking halaga, no? Kumbaga may malaking perang papasok. And there's the word card na maaring there's a lot of transaction by international or either kumbaga meron ka ditong pupuntang ibang bansa for business trip, no? Or maaring may trabaho ka galing sa ibang bansa or uuwi ka galing sa ibang bansa, ganyan. There's something involved by international. And there's a third chakra, Archangel Chamuel, now with your digestive and reproductive system. Kailangan kumbaga, i-ano mo yung immune system mo dito,
gamayan mo. Masyado mo kasing pinababayaan yung sarili mo dito, kaya maraming nananakit sa'yo. And this is something contract. Now, there's a lot of contracta. Maraming kontrata. It's a something business, no? And legal matters, guys. So, let's see what is the romance angels. And there's a getting to know each other. Na pagdating sa love life, kilalanin mo muna, huwag masyado magtiwala agad. And this, it's safe for you to love. Na safe ka pagdating sa pag-ibig. Pag nagmamahal ka talaga, iba yung nagagawa sa'yo. Confident talaga. So, let's see what is the chakra messages. Motivation, no? Nagiging persistence ka sa ginagawa mo. And this is something first perfection. So, see, kung nagagawa mo na maayos at tama, at the same time, this is something bittersweet. May tamis at may pait at tamis ng tagumpay at magkakaroon ka ng renewal. So, see, panibagong eksena. Parang bubuhay ng katawan lupa mo dito sa magaganap na pagbabago. For the angels answer, represent ang yes, no? Ibig sabihin, tama, oo. And wag kang hihinto, no? Wag kang hihinto. And this is a look for a sign. May senyales. May paalala, may babala ang ating angel spirit na you need to pay attention or keep going, no? So, let's see what is additional messages. And there's a balance. Kailan mo maging balance at magkaroon ng discipline. One more card. And there's a forgiveness. No? May kapatawaran talaga. Kailangan mo magpalaya ng mga bigat na nararamdaman. So, let's see what is additional messages for an angel spirit. And there's a leadership. Now, take charge of this situation. Kayang-kaya mong tapusin tong situation na to. Kayang-kayang pamunuan. And this is something book. No? Marami kang bagay na dapat pang matutunan. Research, something, reading some novel para malaman mo at madagdagan ng iyong knowledge. No? Additional messages. And this is something unconditional joy. Meron ditong nagpapasaya sa'yo, no? Isang bagay o isang hayop, no? Maring pet lover ka or something material lover, and this is something relationship connected sa love life mo. Kapag kumbaga may bagay na pinahahalagahan ka dito. So let's see what is additional messages. And there's something you're not alone. You're feeling isolated, but definitely guys, kumbaga isip mo lang 'yun, no? Kumbaga, utak mo lang yung nagkukulong sa'yo sa negativities. And there's something you got the love, boundaries. Kailan mo makapag-set ng boundaries dito, guys, no? Let's see what is the Moonsology. And your dreams to the practical plan. No? Kumbaga, kung gusto mo itong pangarap na to, maging practical ka. And a win-win outcome forecast at ipapanalo mo itong laban na to. Wow. For Jesus loving quotes. For Jesus' loving quote said, Angel Spirit, I will not leave you comfortless, I will come to you. No, ibig sabihin dito, andito ang ating Panginoon, no, ginagabay at tinutulungan ka, hindi ka niya iiwan sa ere, bagkus binibigyan ka ng paalala at proteksyon na mailayo, no, at alisin, no, kung ito'y mga kasama sa iyo. May mga plano tayo sa buhay natin na hindi tama at hindi wasto at hindi makakabuti sa atin, kaya inilalayo tayo. Kaya magtiwala ka na kung ano man yung mga bagay na nangyayari sa buhay mo, yung mga plano mo ay hindi na isa sa katuparan, ay hindi, kumbaga kagustuhan ng ating Panginoon na hindi maipagkaloob sa iyo yun, kasi may mga bagay na ipagkakaloob sa iyo at mas makakabuti sa iyo, no? Bilang isang nilalang. So let's see what is the angel's number. For an angel's number, represent a 555 for change. Unti-unti na magaganap ang pagbabago. No? You are going to level up. It might not feel good initially, but it will prepare you to handle the greater things in life to highest good. That is why you've been looking for push through it. There's a reward waiting of the finish line. So, magtiwala ka. Nababago ang mga plano, nababago ang mga hangarin, nababago ang mga pangyayari. Hindi dahil para makasama sa iyo, no? Para saktan ka, kundi inilalatag lang, no, at inilalahad lang ng ating Panginoon yung mga bagay na makakabuti sa iyo at makakatulong sa iyo sa hinaharap mo, no? So let's see what is the messages of life. And there's a unity, no? Kailangan mo makipagtulungan, makipagkaisa. Today, I bring my attention into the present moment where I become one with my inner light. As I make these conscious connections, I find myself centered in my heart and begin to glow with my own divinity. With my own light, and
union with my inner light provides me with a wise, stable base on my which I can now live every day in my life. So see, kumbaga pinapakita dito na unti-unti mo nang makikita at masisilayan ang mga pagbabago sa buhay mo. Gamitin mo ang puso at isip mo para mag-glow ang pagkatao mo, na para malaman mo ang kahalagahan ng sarili mo. At para malaman mo ang kahalagahan ng bawat impormasyon na ibinababatid sa iyo. May mga pangyayari sa buhay mo na hindi mo man kagustuhan maganap, pero kagustuhan ng ating Panginoon maganap dahil lang mga bagay na inakain sa iyo ay lubos na ipagpapala ng ating Panginoon. So guys, this is something special gabay for the month of October 9 hanggang October 16 for the sign of Leo. So, Leo, maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kung hindi lamang po makaka-relate sa inyo, and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos updated. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manabalik sa inyo. At maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush.